Ito'y sunod, mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Naku, eto nga, mga kababayan. Leni Robredo. Eto, patay ka diya. Mga kababayan, ito po, si Leni Robredo, sa totoo lang mga kababayan, pinuri ng palasyo. Pinuri ng palasyo or ni PBBM si Leni. Ganito. Bakit daw si Leni Robredo na literal na kalaban ni PBBM nung eleksyon, malawak ang pananaw, malawak ang pag-unawa patungkol sa mga proyekto ni PBBM. Bakit daw si Sara na nakikita naman niya at kasama pa niya si BBM kung makapanira wagas? Diba? Ito mga kababayan, pakinggan nila, real talk to. Leni Robredo pinuri ng palasyo. Ito. Pakinggan natin mga kababayan. Magandang ano to mga kababayan yung reaksyon ng palasyo. Wait lang. Hanapin natin mga kababayan si ano. Saan ba yun si Leni Robredo na pinuri ng palasyo? At ang sabi ni Yussi Claire Castro ay ano ba yun? Nawala ata. Ito. Kahit magkalaban noon sa politika, hindi raw bulag at hindi naninira si Naga City Mayor Leni Robredo ayon po yan sa Malacanang. Hindi raw siya gaya ng ibang tao na parat sa administrasyon at nagpapanggap pa na lingkod bayan. Nasa frontline na balita yan, Maricel Halili. Diba? Ang dating nakatunggali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kampanyahan noong 2022 na si Mayor Leni Robredo ay bukas ang mga mata at puso sa mga magagandang programa ng gobyerno. Yan ang pahabol ni Palace Press Officer Claire Castro bago matapos ang Malacanang press briefing kahapon. Pinuri ng palasyo ang dating vice-presidente at dating kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagka-presidente noong 2022 elections na si Naga City Mayor Leni Robredo. Sa kabila kasi niyan, trabaho raw ang inaatupag nito at hindi inuuna ang politika. Tama. Hindi niya tinatago ang katotohanan sa mga Pilipino ang agresibong pagpapatupad ng pangakong pabahay para sa mga benepisyaryo. Sa isang interview kay Robredo, nagpasalamat siya sa administrasyon dahil sa agresibong programa para sa mga pabahay. Giit pa ni Robredo, tila ngayon lang ito nangyari. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HOTC, yung problema namin halos walang budget for housing. Diba? Si Leni Robredo na mismo nagsabi, noong siya ang vice-presidente, walang budget for housing. Bakit ngayon kay PBBM, nakita ni Leni to? Ito ang malaking question na, mga kababayan. Bakit? Alam natin na si Leni at si BBM, magkaaway talaga yan nung eleksyon. Bakit si Leni ngayon nakita ang effort ng Presidenteng Marcos? Bakit si Sara bungol? Bakit si Yorme Isko? Ito magtaka kayo Magtaka kayo. Si Sara, nakasama ni PBBM, hindi daw magnanakaw, hindi sinungaling. I love you, BBM. Tapos ngayon, itong mga kaaway ni BBM noong eleksyon, katulad kay Isko, yung BIR, hindi na mababayaran yan pag nanalo. Ito naman, ayaw ko na magnanakaw. Di ba? Yun yung mga statement nila nung panahon ng eleksyon. Bakit ngayon, lahat ng mga proyekto at programa ng presidente ay nakita nila? Samantalang si Sara, I love you, BBM. Bakit hindi? Nangyari. Tanong ko lang, bakit itong mga literal na kaaway niya nakita ang gawa? Bakit si Sara no dating kasama parang nabulag? Ito ba yung may kasabihan na it's better to have a friend na kaaway mo before or worse na magkaroon ka ng kaaway na kaibigan mo noon? Sige, para mag-gets. Much better ba na magkaroon ng kaaway ng kaibigan na kaaway mo noon or magkaroon ka ng kaaway na kaibigan mo noon? Di ba? Kita ninyo, kung si PBBM ay hindi nagtatrabaho
hindi nagsiservisyo, sabi ni Sara. Bakit yung mga literal na kaaway, si Isko, nagpasalamat sa sobrang daming ayuda, sobrang daming bigas, may pabahay, may mga kondominium, may mga kung ano-anong mga tawag dito, programa na natanggap ang Maynila. Bakit nakita ni Isko? Iyon literal na kaaway ni BBM yun noong eleksyong 2022. Ito pa, si Mama Leni, literal na magkalaban sila noong 2022. Bakit ngayon si Leni nakikita at si Isko? Bakit si Sara hindi? Anyari? So, meron nga bang agam-agam na si Sara ay bulag na? Baka kailangan nating ipa-check up ang Vice President natin. Sayang naman po ang papasahod natin dyan. Libre pa naman yan siya sa mga benepisyo. Hindi pa kaya pwedeng ipa-check up natin? Baka malabo na yung paningin niya? Mga kababayan, ako pinanawagan sa DOH kung sino ba mga doktor dyan na pwedeng mag-check up sa Vice President? Pwede niyo po bang ipa-check up siya? Kasi yung mga kalaban ni Marcos sa politika, literal na kaaway kalaban, nakikita yung effort ng presidente. Bakit kay Sara hindi? So, meron po bang problema sa paningin si Sara? Meron po bang problema sa utak? Tanong lang. Kasi bakit si Leni, pinuri si BBM? Sige na. Kasi, pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na ma-maximize talaga. Ang totoong lingkod bayan ay hindi bulag sa mga ginagawang trabaho at programa ng gobyerno. Ang totoong lingkod bayan ay hindi bulag sa trabaho at programa ng gobyerno. So ibig sabihin, hindi totoong lingkod bayan si Sara. Kasi ang totoong lingkod bayan, nakikita ang effort, trabaho at programa. Si Leni nakita, si Isko nakita. So, ibig sabihin si Sara bulag. DOH, libreng hospital. Pwede bang i-check up nyo si Inday? Pwede bang i-check up ninyo? Bakit hindi niya nakita? May pasabi-sabi pa siya, si BBM, hindi magnanakaw, hindi sinungaling, love you BBM. Hindi naninira para sa pansariling pag-angat Tama. at hindi ginagawang katatawanan ang kalusugan, buhay o kamatayan ng isang tao. Matatandaang si Robredo ang chairperson ng Housing and Urban Development Coordinating Council sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung si Kita niyo mga kababayan, nakita ninyo, narinig ninyo. Mayor Leni pinasalamatan at pinuri ng Malacanang, meron namang pinatutsadahan. Walang hatakan pababa o siraan, kundi puspusang trabaho lang para sa bayan. Alam niyo, sa totoo lang, ito ako, I was born and raised surrounded by politician. Sa politiko, hindi mawawala ang siraan. Literal yan. Sa politiko, hindi mawala ang inggitan. Kasi sa amin may balwarte-balwarte yan Balwarte ganito, balwarte ganyan, balwarte ganon. Meron nga sa amin doon yung isang lungsod, balwarte ni Tarpulano. Yung sunod na lungsod, balwarte ni Tarpulana Yung sunod lungsod, balwarte ni Jose. Yung sunod lungsod, balwarte ni Juan, ni Pablo at ni Ramon. Ganyan-ganyan doon sa amin Pero alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, mahirap kasi na, halimbawa, hindi tayo magkapareho. May DDS na nod sa akin dyan. Ako, loyalista. Ngayon, siyempre, kakampihan ko si BBM ngayon. Sasabihin ko, maganda ang ginawa ng Pangulo, maganda ang kanyang programa. Siyempre, may DDS na kapanood dyan. Anong maganda? Saan yung ginawa niyang maganda? Tapos, pag sinabi mo, maglabas ka nga ng hindi magandang ginawa ni BBM. Walang may pakita yan. Ganyan si Sara. Alam niyo, si BBM, akala niyo nagtrabaho yan si BBM? Hindi nagtrabaho si BBM. Di kung hindi nagtrabaho, anong mangyari sa ekonomiya natin? Kung hindi nagtrabaho ang presidente, do you think may sasahurin ka? Kung hindi nagtrabaho ang ito real talk lang. Sa mga tanga-tanga bobo na niwala kay Sara, itong tandaan ninyo. Pinaka the best na example. Kung hindi nagtrabaho ang Pangulo, paano ang sahod ni Sara? Sorry mga kababayan, nag-interrupt tayo. Simple lang yan Kung hindi nagtrabaho ang Pangulo, paano ang sahod ni Sara?
Doon pa lang eh. Do you think kung hindi nagtrabaho ang Pangulo, may sasahurin si Sara? Kasi lahat ng sasahurin ng buong miyembro ng government sa Pilipinas dumadaan sa pirma ni Marcos. Kung hindi nagtrabaho ang presidente, ayaw niyang pirmahan kasi hindi nga siya nagtatrabaho. Do you think may sasahurin sila? Di ba? Yan ang isipin ninyo mga DDS. Si BBM, hindi nagtatrabaho yan si BBM. Akala nyo nagtatrabaho si BBM? Hindi naisip ni Sara, saan siya kukuha ng sahod kung hindi siya nagtatrabaho? Do you think ma-release yung sahod nila buwan-buwan kung hindi po pipirma yung Pangulo? Oh. Kung hindi nagtrabaho ang Pangulo, hindi niya pipirmahan niya. Yun yung totoo na hindi siya nagtrabaho. Down ng buong Pilipinas. Di ba? At kung hindi nagtrabaho ang Pangulo, putang ina, pipirmahan kaya yan? Papayag kaya si PBBM na maglakwatsa siya? Nga, kung hindi nagtrabaho ang Pangulo, paano siya nakalipad ng ibang bansa na ilang beses? Doon pa lang sa paglustay niya at pag-iikot-ikot niya kung saang bansa, pirma na yung trabaho na yun eh. Di ba? Isipin niyo yung mabuti mga DDS. Akala ninyo si BBM nagtrabaho yan? Hindi nagtatrabaho si BBM. Love you, BBM! Eh kung hindi pinirmahan yung paglipad-lipad niya sa ibang bansa, nakakalipad kaya siya? Yung pagpirma, trabaho yun. Yung sinasahod niya, na wala naman siyang kwenta, kung hindi pinirmahan ni Marcos yung payroll niya, makakasahod siya? Akala niya nagtrabaho yan si BBM? Hindi nagtrabaho si BBM. Love you, BBM. Na? Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Na? Hindi nagtrabaho si BBM. Akala ninyo nagtrabaho si BBM? Love you, BBM. Na? Sabihin mo, saan siya dalahin ng ina ka? Yan pa lang eh. Oh, paano yan sagutin ni Sara ngayon? Hindi nagtrabaho si BBM? Sinong pumirma ng pagbiyahe mo? Sino mag-aproban yan? Do you think pipirmahan ni Ralph Recto yan kung hindi na sinabihan ni BBM na okay? Do you think makuha mo yung sahod mong 400,000 a month kung hindi pinirmahan ng Pangulo yan? Love you, BBM! Utang inang yan. Tapos itong mga DDS naniwala naman sa sinabi ni Sara. Putang ina. Itong mga DDS more on pa naman to. Ang bilis, mga uto-uto. Sa totoo lang. Pag sinabi ni Sara, alam niyo si BBM, kinain ni BBM yung tae ko. Maniwala yung mga DDS. Ngayon, pag hanapan mo ng ebidensya si Sara, asan yung tae na kinain ni BBM? Asan yung picture? Asan yung video? Oh, mahilig pa naman yung mga DDS sa ganyan, katulad kay Digong. Meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon, bangag ang nating presidente. So tuwang-tuwa ang mga DDS, content agad sila. Oh grabe, bangag daw si BBM, sabi ni PRRT. Pagkabukas in-interview ng media, Mr. President, sabi mo kasi kahapon sa statement, adik si BBM, bangag si BBM. Sagot ni Digong, ano? Ako? Sinabi? Adik si Marcos? Baka mapatay pa ako niyan. Tanda na ako. Baka patayin ako ni Marcos. Adik? Sinabi ko. Wala ko sinabing adik. Pero yung ganon, oo, yung mga kabataan niya, droga, yung inom alak, oo, pero wala ko sinabing adik siya. Oh, anong nangyari sa mga vlogger? Nga. Kasi tinanggi ni Digong. Pero sila, putang ino, adik si Marcos daw, bangag daw ang ating presidente. Pagkabukas interview ni Digong sa media, tinanggi. Putang ina, ulyani na pala yung lulo nila. Ganyan mga DDS. Nasunog pagka kinabukasan. Tawang-tawa nga ako nung kay Banat Bay. Grabe, lahat ng social media sa mga DDS. Oo, adik daw si BBM. Sabi nila pagkabukas interview ni Digong sa TV5. Ako, sinabi adik si Marcos. Matanda na ako, baka mapatay pa ako niyan. Adi, wala ako sinabi adik. Sabi ko, kabataan nga, yes, droga, alak, kabataan ngayon. Wala ko sinabi, baka mapatay pa ako ni Marcos yan. Matanda pa naman na ako. O di sunog ang mga DDS. Ang ina.
Ako, hindi ako nag-imbento niyan. Baka i-play pa natin dito at marinig ninyo. Ako, sinabi ko, adik si Marcos. Ako sinabi, adik si Marcos. Utang ina yan. Sunog. Parang si Banatbay, pumunta ng China. Sabi niya, wala sa Pilipinas itong electric robot van na walang driver. Bakit nung panahon ni Digong may ganyan ba? Wala din naman. Maski ngayon nga sa Davao na pinuri, wala nga ganyan. Wala sa Pilipinas to. Kasi ayaw ni BBM nito. Bakit si Digong ilang beses pabalik-balik sa China, hindi mo sinabihang gumawa ng ganyan? Anong panahon ba ni Digong may robot van ba dito na walang driver? Wala din naman. Ang ina nyo. Ilagay nyo nga yan sa Davao kung kaya ba. Kung tutuusin nga, ang Davao, number 2 sa pinaka-traffic. Diba? Puro kayo puna, may masabi lang kayong kasiraan. Wala sa Pilipinas itong robot taxi, walang driver na mga sahiro. Bakit nung panahon ni Digong may ganyan ba? Wala rin naman. Ba't hindi nyo sinabi noon yan? Ilang beses kayo pabalik-balik sa China? Diba? Ganun yun, mga kababayan. So, klarong-klaro, di ba? So, yun lang, mga kababayan.